Ayun guys, paulit-ulit. Kung di ka pa nakapanood ng original video, please stop. Ngayon pa lang, manood ka na ng original video. Nandyan sa description, nandyan din sa comment section. Di mo pa napanood? Di mo pa napanood? Umalis ka dito. Umalis ka. Okay na? Okay. Kung nandito ka ngayon at naririnig mo to, ibig sabihin, napanood mo na tong original. Okay, so guys. Oh my God. So, ang panonoorin natin ngayon, ang Lip Cram versus Ban, no? Reaction video lang naman to, guys, no? Hindi siya break it down. Unlike Looney, kung gaano siya ka-detailed, no? Reaction video nga lang siya, eh. So, if you guys want to wait for break it down, no? Panoorin nyo yung kay Looney, yung release niya and other reaction videos. This is just, a casual viewer experience, no? Kung ano lang yung alam ko, kung ano lang yung nararamdaman ko, opinion lang yon. Again, watch the original. Huwag piratahin. Tulad ng dati, pero mas kinakabahan ako ngayon kasi marami ang bashers yan eh. Pero okay lang naman. Huling dalawang performance ko na alam naman natin na medyo ang hirap kunin nun. At ako nagsistick ako ng isang angulo eh. Pag nasabi niya yun, na-predict niya yun siguro. Wala, basag na ako agad. Pero pag di niya nasabi yun, parang baka pumalag-palag ako. Parang naging mainit din yung matchup namin ni Ban. Gawa ng laban nila ni Cripply. Siyempre yung line map, style map, yun dun siya eh. Yeah, kasi dapat supposedly daw, kinocall out ng mga tao na dapat ang panalo versus Cripply versus Ban was Cripply. So parang dun din nagkaroon ng diversion between Bisaya and Tagalog. Nagkakaroon ng mga memes and shit. So dapat panalo daw ganun. Kumbaga pag nasa gubat ka daw, kahit si Mayweather, lugi sa kanya kasi nga bias daw sa mga Bisaya. So yeah, I'm not against any, but like they too both deserve to win naman. Siyempre yung line map, style map, yun dun siya eh. Dun siya talaga malakas eh. May wait, why is it lagging? Siyang angulo na isa. Tinatapos niya sa 4-bar setup na naka-stretch. Masyado niyang pinapahaba yun. At lang sa dulo yung pinakabuod ng gusto niyang palabasin. Nahihirapan ako sa paghahanda sa kanya kasi konti lang yung mga idea ko kung paano siya talunin. Pero nakaharap naman ako ng isang game plan. Wait lang. Ayan. Baka makabasag din sa mga sulat niya. Baka lang naman. Marami rin akong sinubukan, marami rin akong drops na hindi ko na kung baga sinantabi ko na kasi parang ang hirap niya na pagkasyahin sa sobrang dami. Kaya doon ako nahirapan kung paano ko siya bubuuin, kung ano magiging approach ng tao dito sa ganito. At yun lang, pinili ko lang din. Sana naganda ka, idol, at kasi gusto ko na naganda ka para pag natalo ako, tinalo ko ng Lip Cram na malakas. Gago. Tournament yan, maganda yan. Tangina, ang sarap nun. Yun, good luck sa atin, Ban. And kung napanood nyo yung soundcheck ni Lip Cram versus Ban, dito pa lang daw lalabas yung Lip Cram na pang tournament kasi so far ang nakakalaban niya is first, babae, Aubrey. And knowing na magkalapit yung loob nilang dalawa, si Lip Cram tsaka si Aubrey, magkaibigan or what, tito vibes, pag ganun, magkatito sila. Second was K-Ram, magtropa, magkagrupo, no? Almost tumira na sa iisang bahay before. Damn! Kumbaga, alam mo yung feeling na, ang tawag doon, parang nagpipigil. Tapos dito niya palang malalabas, since wala naman siyang kinalaman kay Ban, wala siyang relation with Ban or what. Dito niya palang malalabas yung tournament version na Lip Cram. And you guys remember how mukha palang tanga dito. You guys remember how he looks like, no? Nung kalaban niya si M-Site sa tournament battle. Damn. Tsaka GL. Partida, hindi nga yung tournament battle eh. Sa akin, para sa akin, hindi na sa akin nangangahulugan kung sino dapat manalo dito. Kung sino man lumusot sa atin, siguro deserve naman natin parehas yun. At ako, ibibigay ko lang kung anong para sa'yo at dapat sa'yo sa semis. Yun lang. Good luck! Katakot ang Lip Cram na humble. Diba? Nung nag-humble siya kay M-Site, sabi niya, papanalo niya daw si M-Site. Puta, parang gusto niya pang kunin eh. Parang 7-2 ata boto nun. 2 kay Lip Cram, 7 kay M-Site. Yeah.
Guys, this is a raw reaction, no? This is my first time watching this one, no? Sa pagnood nito sa YouTube mismo, guys, panoorin nyo muna original. Paulit-ulit na ako. Andito pa rin, Metro 10, Pasig, huling laban na ngayong gabi. Magawa ang damit ni ano. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, buong taon, at syempre ngayong gabi, Flip Top, mag-ihay tayo lahat para sa huling laban at para sa sarili nyo. Shoutout sa lahat ng mga MCs na bumubuo ng liga. Siyempre, buong Flip Top staff, mga kahapon pa andito para mag-set up para sa event na to. Lahat ng mga suppliers natin, lahat ng mga represent collab natin, lahat ng mga tulong at suporta, lahat ng suportang tunay live at online. Siyempre, silipin nyo ang mga bagong disenyo, represent collab, High Minds, at shoutout sa Rapolo, shoutout sa Linya Linya, shoutout sa RX Panda, Hype Beat, Branded, lahat ng mga tropa 7-4, Killions, shoutout sa mamaya na yung iba. At can I ask, paano nasasaulo ni Arik yung ganon? Paano niya nasasaulo yung sponsor? May ano ba siya? Teleprompter or meron bang copy sa likod? How? He's saying too much sponsors tapos nasasabi niya yun ng clearly. for Killions, shoutout sa mamaya na yung iba. At sa kanan ko, Lapu-Lapu City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Ban. Anong kanta yun? Shout kay Bro Mista. Actually, yung mga Bisaya nandito sa kaliwa, no? Ayan, kung nakikita nyo, si Fukuda, si GL nandyan. Sino pa bang recognize? Si MP3. Kaso si BR, hindi man Bisaya. To si K-Ram nandun sa kaliwa. Dark Horse Clothing. Kulit talaga ni GL, no? Lagi may funny pack. Manila at Street Pharma. Mamaya na yung iba. Real jokes sa Black Manila, Crown Manila. O, tiga mo, nagdadagdag na naman siya ng Toywear, sponsor. silipin niyan, supportahan Paano mo nyo. nasasaulian, Maraming boss? salamat sa lahat ng mga boss. At sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Lipram. Ba't wala? Tayo naman, Lipcram, may kanta kay. Rated na laglagan 2.0. 17.8. Grabe, ang ganda ng record ni Lipcram, men. Permanent Hood, TBS Tresetan sa Hood, OG Velasquez, Pride, OG Sacred, OG J Veterano, ay Boss J Veterano, Jeff White. Nanalo ng coin toss si Lipcram. Ha? Nanalo ng coin toss si Ban. Pinili niya mauna si Lipcram. Tignan na minuto. Dapat 7 ang hurado natin. Isa boy. Tournament semifinals to. Pakinggan natin. Unang banat. Vuelta Balentong 12. Lipcram. Yo! Tinalo niya si Cripply kasi nagbenta siya ng ticket. Kaya yung sinasabi nyo na best crowd tila kanyang naging karamay. Yung venue, puno ng kakilala at kapitbahay kaya lumakas kanyang arrival. Umubos ng maraming ticket para makata yung ka-rival. Ako, isang ticket lang yung hawak ko pero ticket to papuntang finals. Flip Top game! Napanood Arrival, yun yung ginamit niya na ano, no? Arrival. ticket to papuntang finals. Flip Top game! Napanood ko yung laban yun ni Cripply. Masasabi ko na grabe yun. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. So, ayun nga yung parang dilemma na parang pag mga Bisaya yung nagra-rap in front of Bisaya people, merong Bisaya bias, no? Na parang kahit anong gawin, kahit anong banggitin, grabe yung crowd reaction ng Bisaya. But, to be fair kahit anong malakas na bar, kahit taga-saan kang alien or lupalop, kung maganda ka magsulat or nakakatawa ka, magre-react yung nasa Bisaya eh. Mga Bisaya dun eh. Like, Cebu, kaya nga siya best crowd eh. Nandun yung best reception. Though, we cannot consider na sila yung parang may pinaka matalinong audience, but like sila yung pinaka, nag-a-accept ng bars, kahit gaano pa yan kababaw, ina-accept nila yan kasi welcome ka sa kanila. Yeah. Shoutouts to Cebu crowd, man. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. Kahit hindi malakas yung linya, todo hiyawan, mga yawa. Ayun si Cripply, nakawawa. Rick, dapat yata talaga hiwala yung flip top ng Bisaya. Ito ba yung vendor ng prutas?
Habang tagaktak ang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Ang atis, no? Bakit boneless? Pero ang atis is puro buto. Buto, bone, ang galing. Pwede rin. Pero seedless yung tamang term, boneless. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Bibili rin ako ng manggang kakorte ng mukha ni Kilan. Patatanggalan ko ng balat. Samahan mo na rin ng bagoong ha. Tsaka kuya, pwede bang pakat? Anong Ito, reference na naman dun sa ano, yung ginawa ni Kilan sa ano, judging, no? Pwede pong pakat. Tapos papahiwa yung mangga, pwede pong pakat. Tsaka kuya, pwede bang pakat? Anong ginawa nyo sa battle rap? Hindi ganyan yung flip-top Brad. Yung video gustong ipakat. Anong tingin nyo rito? Flip-top vlog? Tanginan to, kahit magbasa ka sa Reddit, sa panalo mo, wala dong elids chong. Kahit magbasa ka sa Reddit. Fuck. Yun nga yung parang sinasabing reference, no? Kumbaga pag post-battle, titignan ng mga Redditors, yung nasa R flip-top, no? Check nyo yan, r/flip-top. Tinitignan nila yung parang post-interview, like thoughts, kung ano yung thoughts mo sa battle, kung ano nangyari, kung anong dapat mangyari, at kung ano yung mangyayari sa future, kung anong pwedeng gawin. So, ayun. Tinitignan nila yun. So, parang after nung laban ni Creepy tsaka Ban, chinek ng mga Redditors yun. Tanginan to, kahit magbasa ka sa Reddit, sa panalo mo, wala dong elids chong. Kahit yata si Aling Edit, di magagawang i-edit yun. Rick! Alam namin na may something yung nangyari recently. Wait! Lalo na yung judging na napakinggan ko sa MP3. Tangina nyo! Kaya pala sa poster may tatlong... Wait! Lalo na yung judging na narinig ko sa MP3. So, sa MP3, judge siya nung laban na yun. So, parang bumoto nga daw siya kay, kay Ban nung time na yun. So, parang, ang daming bashers ni MP3, to be honest. Dahil nga, parang ang binoboto niya lagi Bisaya. Kumbaga siya yung parang epitome ng bias Bisaya. Parang ganun daw. Yun yung term yun yung term nila. And, ayun nga, sabi niya, awit, MP3. So, MP3 is version siya ng kanta. So, file format siya ng kanta. .mp3. Yan ko sa MP3. Tangina nyo! Kaya pala sa poster may tatlong MC na galing sa Kabisayaan. Kabilang yung GL at yung J-Black na pareho kong tinapak-tapakan. Nasa line gagi. He has the right to call that out. At yung J-Black na pareho kong tinapak-tapakan. Nasa lineup din yung MP3. Di pa ba obvious yung galawan? Pasimple kang pinasamahan para mag-judge ulit sa ating laban? Tangina, baka sabihin mo magpaawa ka na naman na kesyo magkaka-million views na rin ako kasi sikat na yung kalaban. Yun ang barang paalala para loob nyo ay mahuli. Ginawang sandata magpaawa parang G-Clown dun kay Looney. Dumayo din na... Ginawang sandata pampaawa laban G-Clown kay Looney. So, I've watched... yung interview kay J-Clown ni Shernan, no? Parang, alam ko parang, hindi naman sa plan niya na magpaawa. But like, after ng battle na yun, parang ang term sa kanya is nagpapaawa. Kasi nga, whole 3 rounds, yung buong 3 rounds, 1, 2, 3, is sinasabi niya na, J-Clown lang ako, Looney ka na, ganto ganyan. So parang, imbis na parang makipagsabayan siya, gumamit siya ng paawa bars, ganun. So, hindi naman, paano ko ba sabihin to? Yung crowd yung nagsasabi, yung tao yung nagsasabi na nagpapaawa siya noong time na yan. Ang sandata magpaawa parang J-Clown dun kay Looney. Dumayo din ako ng gubat. At yung kampiyon yun na sa J-Black, di ba, agaran kong natsugi. Sabay tawid papuntang Davao. Yung sak maestro ay binuli. Lumalaban ako ng mag-isa. Ikaw, sa mga kababayan sa Sangguni, yung punto ba inyong nahuli na iba yung man from Manila sa probinsyano in the city? Kaya kung si Crib na home court mo... May reference ba yun? Man from Manila, probinsyano in the sea. Laging binabanggit ni Vitro mo, may Bisaya na naman in the city. Ila sa probinsyano in the city. Kaya kung si Crib na home court mo, pwes wala ka sa iyong bahay, pero tigas mo ka pa rin sa semis ay nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung bisita kapag hindi na namamahay. Para sa akin sobrang easy lang na magapi ka. Inaasahan ko ay Creeply ba't kaharap mahina? Dapat sa Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil
Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga! You were given a choice, no? Anong option? Lip cram. Yun nga, before, it was supposed to be Lip Cram versus Apex, but it was not destined to be sa sunugan. Kumbaga, na-book siya, I mean, naset siya sa sunugan na maglaban si Apex at Lip Cram, but like, hindi nga umattend si Lip Cram, and doon nagtuloy-tuloy yung issues ni Lip Cram na hindi umaattend, estapa 50k, kaya magkaaway sila ni Looney until now, I don't know. But, ayun, tapos parang sinasabi niya na sana si Apex na lang daw yung nilaban, tunay na ban sa liga. Ito yung after nung laban ni Apex kay Sinyo, yung sinabi niya na kaya wala nang paki si Enigma sa liga kasi meron siyang anak na binubuhay. Tapos biglang nagreact nagsalita si Enigma at the end of the video na kundi dahil sa mga ganito hindi tayo makakanood ng mga ganito mga bates, blah 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 blah. So hindi naman sa ban. I mean, I know if Enigma actually bans Apex, hindi siya present dyan sa crown. Diba? But, at the moment, ang alam natin, pumupunta siya dyan and bouncers do nothing. Kung ban siya dyan, dapat pinapalaya siya. Hindi. Hindi siya ban. He is on a temporary hiatus. So, sige. Well, like, yun nga, hindi nga ban si Apex. Yun lang yung term sa kanya ngayon. Kasi nga, hindi nga siya lumalaban after nung laban niya ni Sinyo, which was around 2023, I guess. So parang ang tagal na, 2 years nang hindi na lumalaban. So yun yung term, ban. Apex na lang sana yung... Tapos yun din yung name niya, ban. So ito yung si Apex yung tunay na ban sa liga. Yeah. Inaasahan ko ay creepy, ba't kaharap mahina? Dapat si Apex na lang... Ayun, and recently, Apex was parang naging part siya nung sa zoning, no? Sumama siya dun sa zoning. Inaasahan ko ay creepy, ba't kaharap mahina? Dapat si Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga. Hindi na to yung tipo ng jiu-jitsu at karate. Kasi ayaw mo nun, gusto mo nun, tumombo ng marami. Atay ka. Ayan na, line map. Kasi ayaw mo nun, gusto mo nun, tumombo ng marami. Fuck that shit! Kahit anong combo mo dyan, pag ito lumusot, pang one hit kasi iba yung aking value. Diba ayaw mo ng 1-2, kaya kong gawing much better yan. Para matigil ka ka-argue, mga punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya better run sa veteran. Wala kang makikitang second hand, boy. Ina mo, galing. Punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya better run sa veteran. Baka masyak tong newbie na iba yung era ni Mike Tyson dyan kay Tyson Fury. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Yung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Ako close ban? Ba't close ban? Saradong van. Tapos Optimus Prime, since parehas kotse, may relevance. Juggernaut. Wait lang, ako yung natin. upper class. Yung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Etong Juggernaut, parang matagal niya itong nire-reference, no? Napakaraming Juggernaut. May Juggernaut sa MCU, may Juggernaut sa Dota, no? May Juggernaut na sa mga movies na, alam mo yun, typical unstoppable. Yun yung term kasi sa Juggernaut unstoppable. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Ako magsisilbing panta. Close van? Yun ba talaga meaning nun? Close van, didikit, saradong van, Optimus Prime. Gagi na naglalag ako, men. Para hindi ka makaahon. Lang. Prime. Ako magsisilbing panta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Ganda nung ether, men. Siya, ginanon lang. Ay, parang pinagpalit niya lang yung slots. Yung reaction ni Blizzard, pinagpalit niya lang yung slots. Nagcha-champion ka, hindi sinasadya. Sadyang di ka magcha-champion. Hindi ka magcha-champion! Shoutout sa Real Jokes, ang ganda ng damit nyo.
Ano to, labanan daw to ng Dark Horse versus Red Horse kasi pareha silang ano. Dark Horse nga daw kasi yung term ni ni Ban, and Red Horse kasi maoy si Lepcram. And yeah. Parehas nga silang malaki dyan eh. Anyway. Ayos na? Yo! Tangina! Masyado kang malikot. Hinamon pa sa Apex tapos di naman sumipot. Yeah, yun nga yun. Yung sinabi ko kanina, yung laban nila ng Apex and Lepcram, hindi siya sumipot, kaya nga siya nagka-issue dun sa sunugan, and kay Looney himself, inaway niya habang lasing. Hinamon pa sa Apex tapos di naman sumipot. Ang ina. Palagi mo pang sinisisi sa akin yung pagkapanalo kay Cripply. Parang bano ka sa liriko. Eh, hindi ko naman kasalanan kasi hindi ko binuto sarili ko. Round game! Medyo may point, pero... Point lang. Hayaan mo na. Round game! Chamba lang daw yun kay Cripply. Kaya sa semis, matik matatalo ako. Lahat ng prediksyon ng mga tao napupunta palagi sa'yo. Mula kay Jonas, Shernan, EJ Power, at Lanzet, tangina nyo! Baka pag na-upset ko yung laban na to, mag-iyakan ulit kayo! Kasi ano bang meron dyan kay Lepcram? So, yung mga minention niya na tao is battle rappers din sa bala. Pero currently, nagba-battle review sila, no? So, panoorin nyo yung reaction videos nila, is a rap. Yan, tsaka ano yung isa? Iyakan ulit kayo? Tangina nyo! Baka pag Kinonek na-upset niya yung Lanceta sa Lancet. Tangina nyo. Lanceta kasi. Ano ba? Punta palagi sa'yo. Mula kay Jonas, Milky Man, panoorin nyo reaction video. Shernan, no? Wala namang name, pero reaction video lang siya. Tito Shernan react. EJ Power at Lanzet, tangina nyo! Baka pag na-upset ko yung laban na to, mag-iyakan ulit kayo! Kasi ano bang meron dyan kay Lepcram? Kengkoy, Kupal, attitude na salty, line map, style map, Marichu at Aubrey. Ayan si Aubrey, no? At saka si Marichu. Actually, katabi lang ni Blizzard. Kung titignan yung reaction ni Blizzard. Style map, Marichu at Aubrey. Palagi Si Blizzard, tangina mo. kasama niya sa bahay. Itong maoy palaban. Oo, yun nga. Magkakasama sila sa isang apartment, rent or what? It's a large house. Magkakasama sila. Pinagsabay yung matataba na bakababoy mo naman. Tangina. Gago. Pinagsabay matataba, napakababoy mo naman. So, ayun. Parang kinoconsider niya na mataba daw si Aubrey and Marichu. Napakababoy mo naman! Tangina, putang ina, burning house niya! Matapos niya mapag-tripan. Tangina, bring house. Parang bring home the bacon. Tangina, burning house niya! Matapos niya mapag-tripan. Tapos, nadala mo naman kasi binalot mo sa kaplastikan. Bawat post laging kasama. Sa plastikan naka-center, hindi kita maintindihan na parang liga lang ni Kenzer. Baka sabihin... Hindi kita maintindihan. Parang liga ni Kenzer. Legal yun niya. Parang kasi ang funny kasi like Kenzer, hindi naman siya ganong kilalang battle rapper dito sa Flip Top. Tapos parang gumawa siya ng liga. So parang mas nakakatawa kahit di nyo alam. Plastikan. Bawat post laging kasama. Sa plastikan naka-center, hindi kita maintindihan na parang liga lang ni Kenzer. Baka sabihin, content lang. Usos forbida, do you remember na yung last ko nilaglag ay social media influencer? Yun nga, reference sa last battle niya kay Cripply, no? Social media influencer, since kinonsider ni Cripply yun sa sarili niya. Eh ikaw, bonus round mula kay Aubrey hanggang kay Kairam, tangina. May stepping stone ka sa hagdanan, di mo kaya mag-step up mag-isa. Ano? Luto ko laban ko kay Cripply. Okay, fine. Dapat magpasalamat ka pa, brother. Kasi yung tropa mong si Emzite, kumukonti na yung basher. Magkasalamat ka kasi lumilipat yung mga basher noon. Lumipat from Emzite to MP3. No? Kawawa si Emzite, man. Like,
ano, hindi naman siya nagyabang or what. Champion siya eh. Side, Deserve niya ipagmalaki kung anong meron siya. kumukonti na yung basher. Yung dating like kung panalo si Cripply kay M-Zite, ako yung pumalit, walang iya. Natulungan ko yung tropa mo na... Hindi kay MP3, sa kanya daw napunta yung bash. Pero, no, parang almost every battle ni Ban, no, nababash siya. Tapos dumagdag pa yung parang, dumagdag pa yung epekto nung break it down ni Looney. Yung time na yun. Anyway. Ako yung pumalit, walang iya. Natulungan ko yung tropa mo ng di sinasadya. Mas, nakatulong pa ako sa kagrupo mo dati na 3GS Lipcram. Laban ko kay Cripply, ang laki ng views ng review ni Pistol Jonas at Shernan. Sa akin napunta lahat mga bashers na MZ, kaya wag mag-trip dyan. Tapos binuhay ko pa yung sayaw-sayaw na ligasiya ni Lil Jon. Bilang Yeah. Rest in peace, Lil Jon, no? Kagrupo nila yon sa 3GS, kagrupo ni Lipcram. And Lil Jon was doing dances against Nikki, no? Kumbaga, may pagka-theatrics din yung ginagawa. Comedic value yung hatid ni Lil Jon. And parang yun daw, dun siya na compare. May similarities daw si Ban and si Lil Jon ang style. Naligasiya ni Lil Jon. Bilang veterano, anong feeling na sinumpatan ka lang ng rookie? Di ba ganito din ginawa mo nung inaway mo si Looney? Hindi niya sinipot si Apex. Sinira yung event kahit may bayad naman siya. Tapos piniplex niya pa kay GL na yung old god tawag daw ng tawag sa kanya. Paanong di ka tatawagan? Eh may down payment ka na nga daw. Anong gusto mo sabihin? Pwede ka magnakaw? So yun nga, linya ni GL. Ay, linya ni Lipcram against laban niya sa GL nung Belta Balentong 10 ata yun. Parang nabanggit niya na ikaw tawag ka ng tawag sa kanya, sila naman tawag ng tawag sa akin. So, yun nga, parang yun nga yung term ni Lipcram nun eh. Kumbaga yun nga yung pinapamuka, inahanap si Lipcram kasi nga, bayad na si Lipcram, may down payment na 50K. And what happened was, hinahanap siya. So parang ngayon, ine-explain lang siya ni Ban, inuulit lang din siya ni Ban. Parang naka-rephrase siya. Katatawagan! Eh may down payment ka na nga daw. Anong gusto mo sabihin? Pwede ka magnakaw? Kaya na, sa Motos, wala siyang TF. Pero halimaw daw si Repa. Palaging pinagmamalaki niya, at least daw nagpa-free siya. Pero tingin ko, Nagka-ano? Free siya? Nagka-libre? Free siya? Motos, wala siyang TF. Pero halimaw daw si Repa. Palaging pinagmamalaki niya, at least daw nagpa-free siya. Pero tingin ko, nagpa-libre? Parang ganun? Libreng battle, tas walang bayad. si Lip ay malinaw lang na mema kaso nung tinapat ng haring araw, nasilaw ka sa pera. Tinapat sa haring araw, Apex, nasilaw ka sa pera, yung 50K. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot na nag-alok sa'yo ng laban hambog ng Mayamang panot is Looney. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot na nag-alok sa'yo ng laban hambog nang maabot mo ang Apex para masaksiyan na rin yung laban ng dalawa niyang tamod. Pero, Para masaksihan niya rin ang laban ng kanyang dalawang tamod since yun nga parehas marunong mag-multi tong si Lipcram and Apex. Parang sinasabi na tamod sila ni Looney. Ganun. Galing. para masaksiyan na rin yung laban ng dalawa niyang tamod. Pero, masaksiyan niya yung laban ng dalawa niyang tamod. Kung bakit di niya sinagot yung tawag, ito lang ang tamang sagot. Itong buwang parang muzan sa haring araw takot. Itong buwan parang muzan sa haring araw takot. Fuck, ano reference nun ulit? Nakalimutan ko, men. Kaya nagtataka ako kung ba't nagpipiling tong sick. Mainit naman yung haring araw, ba't nanginginig yung lift? Nanginginig yung lipper. Hindi to pangkara ni Juan, na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mangkinilupi ang astahan, flexible sa bawat tira.
Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa Sun God Nika. Sun God Nika, no? Para si Nika, Sun God, siya yung Sun God sa One Piece. Gandang araw nga eh. Kung nakatakas ka sa haring araw, hindi dito sa Sun God. Sa Sun God Nika. Oh, what the fuck, man? Like, hindi ko rin in-expect na ganito yung parang bigla ang range ng anime references, and at the same time, ang daming may reception from the crowd kapag anime. What the fuck? Galing. Kaya sa haring araw, hindi sa Sun God Nika. Round 1 was almost dikit siya, no? Actually, ano ba? Patingin ako ng time. Yo, check! Nakita ba yung time? Pero round 1 was dikit. Dikit siya sa akin. Kumbaga hindi rin nakapatong yung kay Ban dito. Kahit may recency bias, hindi rin siya nakatulong. Dikit siya sa akin. Kasi latter part pa siya nakasuntok yung sa Sun God Nika. But like, nandun din yung angulo yung sa Apex, blah blah blah. Doon din umikot na hindi sumipot. Parang binuksan nga siya ni Lipcram kasi nag-mention siya ng Apex. Yun yung magandang linya ni Lipcram, yung Apex, blah blah blah. Tapos parang nirebat ni Ban as a whole round. Sa round 1, Yo! hindi ko sure kung sino pa, pero i-check natin yung time. Ba't ganun tayo dito sa Manila? Yung mga Bisaya, pinapalayas kasi masyado nang lumalaganap. Pero pag may aakyatin ng buko, mga Bisaya, hinahanap. Alam mo yung linya mong pinaka-okay? Ayun na. So, round 1 daw, parehas naman, almost same sila ng time, no? Actually, strictly, 2 minuto lang talaga ang isa buhay. Pero, kapag ganito, nakikita nyo na parang same lang sila, tapos sumobra parehas, may deal yan sila na lumagpas, but at the same time, kumbaga nag-add lang ng 1 minuto. So, imagine, ilang bars yung dinagdag, pero same lang naman sila halos eh. Mas marami lang crowd reaction dito kay Ban. Pero men, dikit pa rin yun. Kahit anong mangyari, dikit yun. Yun lang ang mahirap kasi pag round 1K, kailangan tapatan ni Ban yun. Diba? Or I mean, ikaw yung magsaset ng tone. Alam mo yung linya mong pinaka-okay? Yung binanat mo kay Terde. Oo, laruan lang kita. At kung sakaling ikaw ay malulubat na brother, saktong-sakto may everyday ka sa likod in case maubusan ka ng power. Tangina mo! Everyday po. Ito nga yung laban ni Terdy tsaka Ban sa Motus, no? Everyday. Utang mo, di pa tapos yung wala pa paano siya nakakatawa na. Saktong-sakto may everyday ka sa likod in case maubusan ka ng power. Everyday. Grabe yung bars, palakpakan, everybody. Putang ina mo. Hindi ko in-expect yan na parang 1 bar lang, no? Sira ulo ka. Wait lang, charge natin. Fuck. Wait lang guys, ha. So, ayun nga. So, ni-reference niya yung parang laban nga ni Terdy tsaka Ban. Tapos parang ang dating kasi nung time na yun, guys. Si Mzite is may hawak kay Terdy kasi parang siya yung champion, ganun. Yun yung parang term nila. Tapos parang dikit lagi si Terdy kay Mzite kasi si Terdy pa daw yung nagbabayad ng pamasahe, ganto ganyan, para lang magpalaban, mag-set ng laban, ganun. Tapos si Ban, under siya ng Rapolo. So parang gets mo, Motos versus Rapolo yung time na yun. So hawak siya ng Everready. And then yung Everready, you guys know na Everready is Mzite and Everready is a battery. Everready Mzite kasi may laban si Mzite na alter ego, no? So pasensya na kayo guys kung medyo in detail ko kasi hindi lahat is nakakanood ng alter ego battles and hindi lahat alam yung references na yun. So yeah, Everready. So minamak niya yung Bisaya accent. Terde. Oo, laruan lang kita. At kung sakaling ikaw ay malulubat na brother, saktong-sakto may everyday ka sa likod in case maubusan ka ng power. Everyday. Grabe yung bars, palakpakan, everybody. Ba't ganun ka mag-wordplay? Everyday, battery yung eyes mo,
Rodrigo Duterte. Talagang pinilit ni tropa. Mukhang luto na Rodrigo Duterte. mo. Rodrigo Duterte. Talagang pinilit ni tropa. Mukhang luto na sa droga. Sira na yata tuktok. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. Hashtag Pinyalosa. Para naman may suntok. Si Terde daw. Peñalosa, suntok. Hindi ko matanda kasi Peñalosa ba is boksingero. Pinya na si Losa. So parang winord play. Hashtag Pinyalosa. Para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog lang inubos siya, mga kapwa niya Bisaya. Yung ginawa mo, pastol. Nang mabawasan naman yung nakikita naming mga nakafubong extra small. Pintang ano suot? Hindi ata naka-fubo si Ban yan eh. Gago, fubo, extra small. Sino ba nag-reference nun? Mga naka-fubo na damit na maliliit. Manda ba? Ano? Yung nakikita naming mga nakafubong extra small. Yun yung stereotype eh. Yun daw yung stereotype sa mga Bisaya na laging nagsusuot ng mga fitted. Pinagtiterno pa yung pink green. Minsan orange. Camouflage. Yung sapatos, Kyrie Irving. Kyrie Irving. Para kayong si Goku na pinution doon kay Poison 13. Ang hilig Goku na pinution kay Poison 13. pa sa polka dots. Maliban dun sa camouflage. Pero Camouflage. sa polka dots. Polka dots. Maliban dun sa camouflage. Pero naiintindihan kita kasi bata ka ni Leopards. Bata ka ni Leopards. John Leo Pornea. Siya yung may-ari ng Rapolo. Yun nga, under si Ban ng Rapolo. Bata ka ni Leopard. Leopard is yung hayop. Tapos polka dots. May pattern na polka dots eh. May pattern na dots yung leopard. Alam ko may polka dots yung cheetah. Ang leopard medyo may ano pa siya eh. May parang naka-encircle pa pero yeah. Pero naiintindihan kita kasi bata ka ni Leopards. Polka dots. Leopards. Yung amo mo, duling. Walang kinalaman eh no. Biglang yung amo mo duling. Gago. Leopards! Yung amo mo, duling! Yung itsura pa, pang combat, yung pormahan, lats. Puta, certified Bisaya, ikaw yung Dudong Pro Max! Ikaw yung Dudong Pro Max? Puta, certified Bisaya, ikaw yung Dudong Pro Max! Yun ata yung meme sa FB, no? Yung nakaganon na lalaki, tas may durag na pula. Tangina, ito pa yung dudurog sa akin? Paano nasabing matindi yan? Kung si Luning ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Kung yung manananggal daw sa bracket, Yun nga yung ano, no? Yung break it down ni Looney. Pag pinanood yung break it down ni Looney sa laban nila ni Ban, parang hindi siya trip ni Looney. And yun, kapwa Bisaya. So pareha silang Bisaya. Nire-reference niya. kung si Luning ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Kung yung manananggal daw sa bracket, nagawa mong teknikan, tapos yung paparating na lipgram ang di mo natiktikan. Kasi yung mga laban ko na Manananggal, tik-tik. Galing. tapos yung paparating na lipgram ang di mo natiktikan. Kasi yung mga laban ko na nagdaan, yung Baradipa, inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey, aking pamangkin, si Kairam, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na. Ano yun? Nangyari sa rhyme? Kasi yung mga laban ko na nagdaan, yung Baradipa, inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey, aking pamangkin, si Kairam, pinsang ko yan. Ngayon, tapos parang ano, internal lang yung ano, yung dulo-dulo lang nag-rhyme. na ako magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog. Cesar Milan. Parang Disney Lunis sa Donggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Kay kid ninyo may rabies. Sino nga yung ano? Kid Kulafu ba yon? Tapos tuturuan ko. Kahit yung kid nyo, underdog. Kalmado. May kanta kasi si Looney na Kalmado eh. Along with Omar Baliw ba? Hindi ko alam pero pinapakinggan ko yun. Cesar Ganda Milan, parang Disney Lunis sa Donggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Ang sarap mag-reference ng Looney. Hindi ko na kailangan magbawi. Sa sobrang di ka trip ni Luns, pakiramdam ko, bati kami.
Gago. Kung ako di-trip ni Looney, gets nyo na agad yung tema. May malabo na eksena. Alam mo yung masakit? Yung hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Lakas ng laban. Ano, hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Walang personal shit. Lakas ng laban niya kay Cripply. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. TPC, no? Yung sinasabi niyong kamukha ko, hayop kayo. Si TPC, typical Pinoy crap, no? Kasama niya sa Break It Down si Looney nung time na yon. And yun, hindi daw siya trip ni TPC kasi yung linya mo pang tambay. Reference din siya sa away, yung issue ni TPC at ni... ang pangalan nun? Yung may-ari ng Tambay Cup, si... Tangan, nakalimutan ko. Di ka rin trip Pio Balbuena, ayun. ni Cripply. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. Oh, sulat mo pang tambay. Tambay Cup, yung pagmamayari ni Pio Balbuena. And then parang nag-comment ata si TPC na parang bakit may mga bumibili pa na ito. Tapos nag-init bigla si Pio. Pero okay na naman sila ngayon. Puta, nakaka-elips daw kaya siya nasa semis. Wow, yung nag-step up mong performance, bodyguard sa Break It Down. Tuturugin lang kita, yan ang sinabi ni Marlon. Tila mensaheng kabaon na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na Referensya dun sa Ahon 10 na line na binanggit ni Lipcram versus M-Side. Sinabi niya na bago magsimula yung laban, sinabi niya, Luns, proud ka ba sa narating ko na yun, ganto ganyan. So parang umagri naman si Looney. Tapos after nun, nagkaaway ulit sila ni Looney. Tapos parang ginagawa niyang kakampi si Looney at this point, no? Parang ginagawa niya ng persona na magkakampi sila ni Looney sa battle na to. Kasi nga, body bag sa Break It Down ni Looney, si Ban. So parang bumukha ko siyang kakampi. Lun sa narating ko na Balik natin. Tila mensaheng Galing. Tuturugin lang kita, yan ang sinabi ni Marlon. Tila mensaheng kabaon na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na Galing. Nakamulti pa yun. Kaya kung may sinumpa ka na prutas, iyong gamitin na boy. Sa akin naman ay ubas na mula sa punong kahoy, na hinog at nabulok at yung katas lumaloy. Sa aking ugat kaya naman mas lumakas tong maoy. Ito pa yung tiyata. Reference pa siya, parang nagbukang ribat. Kasi kung kumain ka ng prutas, nire-reference niya yun nga, prutas, yung fruit, devil fruit from One Piece, no? Which is nire-reference niya nga yung kanina, yung Sun God Nika, yung kanina. Binanggit ni Ban sa round 1 niya, tas parang kung ikaw, kumakain ka ng devil fruit, ako, ubas. Pero since yung ubas, pag na-ferment is nagiging wine, so yun yung parang lalakas tong maoy. Maoy is yung parang aggressive kapag lasing, mga ganun. Baka na prutas, iyong gamitin na boy. Sa akin naman ay ubas na mula sa punong kahoy, na hinog at nabulok at yung katas dumaloy. Sa aking ugat kaya naman mas lumakas tong maoy. Ito pa yung tinatawag nyo na Dark Horse? Paano mo sisindakin yung lasinggero mong kabaro kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo? Ngayon na nga, Dark Horse versus Red Horse. Pulang kabayo, Red Horse. Kung, anong silbi mo, no? Pulang kabayo, Red Horse. Kung sanay na ako sa sipa, sanay na ako sa lasing. Yung kabaro, malasing. Kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo. Kaya kahit undefeated man tong Judas, sa kangkungan na handusay, at kung nabuhay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay. O magribat ka na ng Looney Angle. Kung sanay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay. And then yung prutas, reference nga siya kasi si Ban is, in real life is nagbebenta talaga siya ng prutas. Yeah. Marangal na trabaho yun, Cripply. Kang lantang gulay. O magribat ka na ng Looney Angle. Alam kong may ginawa kang primit gaw. Pakita mo sa amin kung gaano ka kaapektado sa Break It Down. Di ako magre-rebat. Tayo na. Si John Leo daw, duling. Yung tropa mo rin. Si Jonas. Gago ko. Ano si Jonas dyan?
tropa, si John Leo daw duling, yung tropa mo rin. Okay, magka-rhyme naman. Tangina, baduy daw yung purmahan ng mga Bisaya. Yung angle mo, ang weak brad. Nakakahiya naman sa kagrupo mo, drip god. Shernan. Sumikat siya sa FB, no? Drip god daw si Shernan dahil dun sa mga past outfits niya. Actually, yun nga, nagbabasketball lang naman si Shernan. Tapos parang either nagwo-workout. Tapos yung outfit niya kasi either malaking damit, tapos colorful na shorts, tapos colorful na pants. Ay, na sapatos. I mean, nung time na yun, wala namang kasing may pake. Nung time na yun, wala namang may pake kung ano yung outfit po. Pero ngayon, since baduy na nga siya tignan, ngayon pa nag-pop up yung images ni Shernan, tapos parang naging drip god nga daw siya. Tapos yun yung term na sinabi ni Sak Maestro, which is another battle rapper din. Sinabi niya na drip god daw si Shernan, tapos yun, nagalit si Shernan. Tapos after nun, yun, nag-continue na. Tapos tinanggap na lang din ni Shernan. But like, man, Sak Maestro sa pussy. Yeah, yung angle mo, ang weak brad. Nakakahiya naman sa kagrupo mo, drip god. Pero yun nga, as I said, no, wala nang 3JS. Meron ng 3JS but like in blood na lang, pero wala, watak-watak na talaga sila. So, kagrupo term pa rin yung term niya. Yun pa rin yung term nila ng kagrupo. Kasi kagrupo nga before niya si Shernan sa 3GS. 3JS Digimon! 3JS! 3JS Digimon! 3JS Big ni Lip Cram, ina winerd out niya rin yung 3JS. Digimon! Round the game! Feel ko magiging weapon yun sa line mark. Fuck! Grabe mang line mark to si Lip Cram. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asaytono. Bawat gameplay ko may highlights, parang Nestor Asaytono. Natatawa na rin siya. Yun nga reference ni ano, no? Na-reference doon sa laban ni Lip Cram na may binanggit siya na Nestor Asaytono na dapat Nelson. Baka Nelson. Tol, medyo wak yun. Umabot ng buwan ang kabubuhan mo parang Nestor Armstrong. Umabot ng buwan, no? Neil Armstrong. Neil Armstrong yung reference. So, first man on the moon. Nestor Armstrong. Pwede na rin. Buwan ang kabubuhan mo parang Nestor Armstrong. Yung wala akong pera na ngayon ni GL, ang pinakasikat na kinupal ni Tanga. Yung kay GL freestyle lang, sa'yo sulat talaga. Ang ina. Ang lakas mo muna lang linya. Feeling top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong chains. Ikaw mas trip na mga tao. Wala akong... Kung ang bars natin pagkain, wala akong chains. Ikaw... Wala akong chains? Chance? Chains? Like kadena? Ano yun? Top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong chains. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Oh, pagtapos ng PM3 ng mga inasal, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Galing. Konektado sa fast food kasi puro ka McDonald's, and puro ka Mac, Line Mac, puro ka McDo. Tapos yung Undo, yung nickname ni Lip Cram, Undo. So, McDo. Puro ka Mac, Kamado. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Galing. Pwede pa order ng Line Mac, Style Mac, para swak naman sa verse, ng McBurger, McFries, sama mo na pati dessert na McFlurry, McFloat. Parang na-shock itong si Nerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang siniserve. Yan lang ang kaya ni Barok sapagkat mababa IQ. Yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya kasi nga veterano. Laban kay G-Clown, nag-costume. Talagang proud pa yan si pare. Itong payaso ay nangengkoy buong round, ganyan nangyari.
Saktong reference McDonald's, tsak ikaw lang madadali kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Maganda rin yung pagka ano niya, no? Pagka parang train of thought. But like, yun nga, if hindi nyo alam, may laban si Lipcram versus G-Clown, tapos ginayan, kasi nagkaroon ng laban si Looney and G-Clown, and si Looney nag-costume siya ng clown, nagpayaso outfit. And then nung naglaban si Lipcram at G-Clown, nagpayaso outfit din si Lipcram kasi nga idol niya si Looney at that time. Kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oh, bias. Ayan na, naramdaman niya na yung bias, di ba? Oh my God, ganyan din siguro naramdaman ni Cripley. Ang ina. Fast food, McDo, puro Mac, imahe clown, etc. Tapos kung basta big fish, baka clown fish, pwede pa. Ang ina. Nemo. Pamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Sa ganitong... Sabi na, halata yung rhyme. Clownfish. Hindi niya pwedeng ibanggitin, hindi niya pwedeng hindi banggitin yung Nemo doon. Tsaka may rep. Ayun nga. Sige, wag natin pangunahan. Mamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Sa gantong style, Lupito. Pabida, tapos clownfish. Finding Nestor! Ang galing. Yun nga eh. Kumbaga yung build up, you have to predict and then dun niya ipuputol. Anticlimactic. K-Ram style, Nestor. Ang galing. Kinallback niya. Katana style naman yung callback. Nestor! Galing. I think dapat hindi niya tinanong yung crowd, no? Like, tinuloy niya na lang by himself. Tinuro niya yung crowd to say the Nemo eh. Focus ka na lang sa trucks. Ako na bahala dun sa van. Talagang game na siya. Pero di niya in-expect ang nasa lane hala kasi yung thoughts niya van lang nakatrain pala. Baka mag-rebat. Thoughts niya, ban lang, naka-train pala. Yun nga, train of thought yung ginagawa niya ngayon. Nalo niya na si GL. Tama na bro. Kung di siya nag-choke tapos nanalo ka, baka humanga ako. Saktong nandito ngayon si GL, dito sa laban na to, pagmasdan mo ngayon akong kunin ko anong dapat sa'yo. Pagmasdan mo kunin yung dapat sa'yo. Line din yun ni GL, no? Against Vitro. Parang kinocall out ni GL si Balakid na yun nga natalo ni Aklas, blah 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 blah. So sinasabi niya na pagmasdan mong kunin yung dapat sa'yo. Parody line siya, no? Tapos binanggit naman ni Ban ngayon kay GL na dapat panalo si GL against Lipcram nung Belta Balentong 10. Kung kunin ko anong dapat sa'yo. Kasi hindi to mananalo. Kung uulitin lang yung laban, pupunitin ka niya habang ubos ngipin mo at pawang, magiging punching bag ka lang at susulitin ko na lamang pagmasdang masira sa event yung taong may event din na sinayang. Lalamang ka lamang sa experience, pero ako yung mas magaling at pang-ahon, matatalim mga baon. Kahit kitang hindi sanay sa wikang Tagalog, partida pa ngayon, parehas lang tayong ayaw at hindi trip dyan ni Marlon. Pero kahit kailan, di ko siya tinanong kung proud siya sa darating ko na nayo. Galing, ang ganda ng placement nila, men. Yun nga, kasi nagbanggit siya nung narating ko na yun yung pinakamalakas, tas paputang ina, nagkaroon ng rebuttal effect, men. Woo! Tong ina mo, grabe aggression ni Bandito, men. Tingko na nayo! Bakit niya mamakyan ang baliko? Baliko. Men, ang sport ni Lipcram dito, men. Naulit ba yung anggulo? Siyempre, dyan ka nakaposas. Uulit-ulitin ko yan hanggang round 3 at hanggang sa tuluyan ka matodas. Isang anggulo, iba't ibang atake. Aking banat, walang kupas. Kasi kung magaling ka talagang sumilip, marami ka makikita sa isang butas. Ang haba mag-set up! Mo, kung magaling ka talaga sumilip, marami ka makikita sa isang butas. Oh my God. Kasi yun yung line ni Lipcram na kapag silip makakalaban mo, mahahanapan ka ng butas. So parang, imbis na mas maraming butas, sinilipan niya ng maraming angle, pero sa isang butas lang, kung magaling ka talaga sumilip, ganun.
Galing! Ang ina mo. Masyadong nag-react dun. Lang kupas, kasi kung magaling ka talagang sumilip, marami ka makikita sa isang butas. Ina mo? Ang haba mag-set up! Round 2. Fuck. Ang ina mo. Ban. Try ko sa ban. Ban tayo ng round 2. Tang ina, naging rebat eh. Naging rebat siya eh. Tapos itong ang haba ng setup, nabanggit din to ni GL, but like saglit lang. Galing. Ang haba mag-set up! Tama na, hindi pa tapos oh. Hindi pa tapos yung crowd, man. Tangin na yun, ang haba mo mag-set up. Nakaraan, inasal. Ngayon, McDo. Grabe te. Ang likot mo pag gumalaw, masyado ka ng Jollibee. Pasok yun, Bisaya kayo eh. Jollibee. Tangina mo, pasok yun, Bisaya kayo eh. Woo! Galing. Pasok yun, Bisaya kayo eh. Ano gusto mo sabihin ko, Jollibee? Okay na to. Yo! Yung boses mo nakaka-bad trip. Sakto sa estilo mo nagamit. Na para kumonekta lang sa crowd si Ate Nenya Sandejas, ginawa niya pang kabit ni Arik. Nenya! So hindi nakakalam no, Nenya Sandejas yun. Kasi yun kasi yung sinabi ni Van Nenya Sandejas. Kanina nga 3JS eh. Tangina mo, lahat na lang imamap. Para kumonekta lang sa crowd si Ate Nenya Sandejas, ginawa niya pang kabit ni Arik. Nenya Sandejas. Teka. Ninya yun! Tangina talaga na itong mga Bisaya eh, no? Yung Jonathan nagiging Jonathan. Yung Joshua nagiging Joshua. Yung Richard nagiging Richard. Pucha ang kulit. Nagtutunog pilit. Mga putang ina nyo, nakakasira kayo ng birth certificate. Yun nga, no, stereotype sa mga Bisaya, actually parang nag-iiba. Kung ano yung the way they pronounce, nag-iiba siya. Kumbaga, kunwari Joshua, yung typical spelling ng Joshua is Joshua. May mga gumagawa ng variations ng Joshua na, alam mo yun, iba na rin yung spelling kasi along with the accent siya eh. So yun nga, nakakagulo sa birth certificate. Certificate! Gago. Wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nen niya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. Nen mo? Nen niya? Ne? Wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nen niya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. At napapansin nyo ba? Di ko na-get yung nen mo. Ano yung nen mo? Name? Name? Nem? Dito sa Manila, yung video okay, kanto-kanto. Pag may kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine? Ang ingay pa, kaaga-aga. Walang habas magkuratsa. Kapag may sapina ng alak, sakop na buong kalsada. Laslaban niya, sabi ni John Leo. Huh? Banyon? Klaro naman. Naniniwala ka sa tao na yan? Tignan mo nga yung mata niyan. Klaro ba yan? Siya yung Jonas. Kasi duling nga. May pagkabanlag si John Leo. No? I know. I think banlag, hindi duling. Cebuano. Ano? Ba yan? Siya yung Jonas na Cebuano. Jonas na Cebuano. Yun nga yung binanggit kanina ni Bad na yung tropa mo nga duling. Kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? Galing. Kung vision niya wala sa center, naging defender siya sa'yo. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Sabi na, Vision mo ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Hindi ba namatay si Vision? I mean, na-revive lahat sa endgame, but like, Sige. Ayan. So, may kapangyarihan si Vision, no? Nakalimutan ko kung ano yung nasa ulo niya. Soul Stone ata siya. Yung kulay orange, no?
to. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Sabi niya sa interview, tuloy nyo lang yung hit. Engagement din yan. Naknamut! Hit! Akala ko anong hit? Hate pala, gago. Tuloy nyo lang yung hit. Engagement din yan. Naknabuta engagement! 8K followers! Yung views mo nga, di pa umabot sa 4-5. Tangina engagement ang puta, tapos yung fanbase kasya sa Joyride. Kasi sa Joyride. Anong Joyride ba yan? Yung motor, gago, isa lang yun. Engagement ang puta, Pero Joyride, may iba pang mini Joyride. tapos yung fanbase kasya sa Joyride. Sa mga MC na content creator, nakikifit in, hinayupak. Easy money na yung gimmick, ayaw na magtinda ng prutas. Mula tinalo niya si Cripply, nagbago na yung halimuyak. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina pa. Engagement na nasa isip. Kasi committed. Committed. Dalawang yung meaning ng committed, di ba? Yung committed na English, yung committed na sumikip. Committed na yung utak. Puro engagement kasi yung gusto. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. May gumamit Tangina, na nun para guys lang sa- yung committed, no? But like, depende pa rin kung paano lalaroin ba. Like, ang dami na gumamit ng committed. Na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina, para lang sa engagement niya kay Meta, pati yung hate tatanggapin. Imbis ikay magpagaling sa battle rap, iba yung meta, dapat married to the game. Kaya dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Kasi Magkakaring? Tama ba? naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Engagement ring. Galing. Hindi naman magkaka-engagement, hindi naman magkaka-ring, hindi naman magkaka-sing-sing. Engagement ring, tapos yung ring na tinutukoy is parang championship. Yun yung parang term pag nagkakampiyon or nananalo, binibigyan ng ring most battles or in winning sense. Kasi sobrang wak ka pa mag-spit kapag umanggulo batibot. Yung round 2 nga nito kay Crip sa PM3 na lang umikot. Yung inasal ay only rice. Yung ginawa mo only lines. Ganun umanggulo tong bitch. Nakakaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, dun na siya nag-stick. Porque sinalan niya barbecue, doon siya nag-stick, doon siya nag-rely on sa lines niya sa Mang Inasal. Yun nga yung round 2 niya yung ban against Cripply. Niya ay barbecue. Pero again, may gumamit din na nito, may barbecue na nag-stick. I think hindi siya barbecue eh. Basta stick, may gumamit na Doon na stick. siya nag-stick. Kapag umanggel, mahaba setup, naging manok niya to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka doon, di ba? Mahusay ka mambara, hindi nagbubuhos to. So, yun nga, reference sa kay Lipcram na hindi daw nagbubuhos ng tae si Lipcram, no? Hindi nagbubuhos to. Janitor ka doon, di ba? Janitor ka doon, di ba? Request ko din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw? May pride ako kahit papano. Ba't ako makikiihaw? May pride ako kahit papano. Fried. Prito, may prito ako. Pride din na ano. No? Pride. Ako kahit papano. Tapos parang dapat, he was about to revise or recycle what Bandit. Parang parody. Ito namang manok ng ang bababuyin ko. Yun yung line ni Ban against kay Cripply. Tapos parang almost gagamitin sana siya ni Lipcram. Tapos parang kinancel out niya. Sabi niya hindi. May pride ako. Kita ko makikiihaw, may pride ako kahit papano. Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig ng madla. Dahilan upang durugin ka at ako'y lubog sa maghanda. Kaya di ka na magkakampyon kahit solidin yung katha. Dahil nabulabog mo si Kratos nang hindi sinasadya. Tangina, wala nang partida to legit. Hindi na si MZ yung ka-rival. At magcha-champion na ako, Rick. Mag-rebat na ako sa finals. Hindi lang Magcha-champion na ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Kasi sa finals nila ni MZ and ni Lipcram, hindi siya nag-rebat. Sinabi niya, hindi na ako magre-rebat. Partida.
gusto ko ikaw mag-champion. Yun yung sabi ni Lipcram kay MZ. So parang sabi niya, ako na magpa-final, so magre-rebat na ako dun. Magcha-champion na Kasi may additional points ang rebat, as long as maayos. ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadibag ko sa same bout dahil sa... Urbano, no? Actually, Urbano Daculio ang atang pangalan ni Ban. Kaya siya naging, yan. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadibag ko sa same bout dahil sa dami niyong nag-please. Ready na ako sa next round. Di ka na mag-e-exist. Kung nasa Visayas yung best crowd, nasa Luzon ang best MCs. Galing, 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 galing. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin ha. Ay naman, wag na tawag mo pumulasan. Ang ina mo gagawa, huwag mong pupunasan. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin ha. Muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin ha. Gago, minama. Tang ina mo, wag na tawag mo pumulasan. Pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng muta, tang ina mo. Ba't kasi, fuck. Sabihin natin, fake setup yun na may muta or what. Nakatulong yung yung pag-contra, yung pag-against ni Ban na magpunas. I think dati hindi siya gumalaw. Ang funny lang. Time na? Okay na. Tangina ng round 3 ni Lipcram. Parang almost buong 3 rounds may nilait siya pagkabisaya ni Ban. But like, direkta lang naman yun kay Ban, no? Shoutout sa mga kapatid natin Bisaya, guys, no? Ang ina. Meron daw siyang pride kahit papano. Wait lang so far, round 1 dikit, round 2 Ban. Bisaya. Pride. Tol, yung pride, F, yun, pride mo. Yun nga yung parang dun eh. Yung F tsaka P, no? Pride, yun yung balak na yung inano. Kaso nasilipan siya ni Ban dun since hindi nga siya ganun ka feasible gamitin, pride. Depende na lang yan kung paano may po-pronounce. May pride ako kahit papaano. Pride, F, yun, pride mo. So kumbaga, maliit lang siya na angulo pero yun nga, pinapalaki siya ni Ban. So parang kinokorek siya ni Ban in the middle of the round 3. Ay, may pride ako kahit paano. Paano? Pag bumili ako ng French fries, mahal, price. Ang ganun, tanga ka pala eh. Failed. Price. Gusto niya banggitin French price, tapos price presyo. Ang ina. Ang inang repot yan. First time mo ginawa yun, ha? Tangina mo. Kalat nga. Makalat. Pero tangina, nice attempt, no? Ang ina. Ang inang repot yan. First time mo ginawa yun, ha? Round 3 game! Binigay na daw yung kampyonato kay MZ. Kasi hati sila sa premyo. Abayhin nyo! Kasi mahusay at ang galing niya mag-imbento. Ipagpalagay na lang nating totoo yun. Pero hindi. Malabo maging tunay. Paano kami maniniwala sa'yo? Bay, sali ka ng sali sa buhay. Tangina, 4 na beses sa sumali tapos pagdating ng final, si pamimigay lang. Tropa ko kasi siya, tsaka hati kami. Huwag ka nga mag-deny dyan! Porkit natalo ka, binigay na. Putang ina, kadiri yan. Putang ina, kadiri yan. Imbes umamin siya, natalo siya, siya pa ay nanlilin lang. Hindi mo siya binigyan ng parangal, huwag ka masyadong feeling dyan, ang tanging nabigay mo kay M-Site ay malaking kahihiyan. Kasi, So parang pinapoint out dito ni Ban na hindi nagpatalo si Lipcram against M-Site. Tinalo siya ni M-Site. Pinyo, nag-champion si M-Site dahil binigay lang. Ang lala at ang grabe, pre. Isa ka talaga sa mga dahilan kung ba't nababash siya dati. Gusto
niya makalaban sa final, si Katana. Tangina naman ang tikas. Para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Galing. Ganda ng silip niya doon, no? Pero yun nga, nabanggit na yun ni Lipcram sa ano. Ano yun? Sige, continue natin. Nakalimutan ko. Ano yun? Yung ano? Soundcheck. Ayun, nabanggit ni Lipcram sa soundcheck na parehas nga taga Las Piñas. Siya, binigay niya lang. So parang ang mangyayari, kung manalo man si Katana or si Lipcram, parehas taga Las Piñas yung mag-uwi ng panalo. Tangina naman ang tikas. Para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Ito daw magkakampyon, hala. Iba't sa kada moves ka nga. Hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Sapagkat may napuna, mapagpanggap ng tao ka, ikay palpak at gago pa. Pagkaibigan, give and take. Pero sa klap ng kaso niya, nagrarason na binigay pag di tanggap na talo siya. Ine-expound niya lang ang true bars, no? Pero parang alam ko na gets na siguro ng tao. Parang naaano lang, inuulit niya lang. But like in other words, ganun. Yung mga pagpapanggap mo, matagal ko nang nahuli. Mapang-asar ka na iyakin kapag ikaw na nabubuli. Looney. Kapag ikaw na nabubuli, at kung matalo man ako, tandaan mo sana ng mabuti. Binigay ko lang to sa'yo kasi parehas tayong ayaw ni Looney. Hindi mo mahulaan yung mga bara ko at ang angkin ko na hiwaga. Parang video reaction ni Batas tapos ang guest niya si Diwata. Fuck. Hindi nagbibideo. Alam ko, so far, sa mga video reaction ni Batas, wala pa siyang ginigest, no? Yung basehan ng bawat hurado. Kasi yun na yung mismong term, basehan ng bawat hurado. So, siya lang yun, no? Siguro, ang tinutukoy niya is pinagsama niya yung pag-usapan natin, pare, tsaka yung BNBH. Tapos ang guest niya si Diwata. Pero ang funny nung ano, yun nga, hindi nga mahulaan, biglang guest si Diwata. Halimbawa, may idol ako, nakakilala mo. Pero ngayon, deads, wala na siya. Balik tanaw, siya'y nakilala. Dahil sa lupit ng bara niya. Lil Jan ata. Hindi katulad mong puro line map, malupit siya talaga. Sana ikaw na lang namatay, hindi si Uchiha Madara. Tang ina. Lupit siya talaga. Gago. Uchiha Madara, no? Naruto. Ay, hindi si Uchiha Madara. Pero ano, parody rin siguro to sa ano, sinabi ni Lipcram kay Aubrey. Sana hindi na lang ikaw yung namatay, hindi si Emilio Aguinaldo. Oh, parang ganun yung line ni ano, Lipcram. Oo, mas maayos pang mamatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo, ipa-cremate ka tapos half-cook lang. Di ba yun? Kung ihalin tulad ko sa pangyayari, ang tarantadong taong yan, parang nanalo ng rapol ng bagong sapatos si Idol Righteous One, walang kwenta, walang silbi. Sige, hindi nyo na kilala, no? Si Righteous One is a battle rapper here sa Flip Top din na pilay. So basically, pag binigyan mo nga ng sapatos si Righteous One, hindi niya magagamit kasi hindi nga siya naglalakad. So naka-wheelchair siya. Pero alam ko nagsasapatos si Righteous One. Ito si Idol Righteous One, walang kwenta, walang silbi. Ewan ko saan ka nakahanay. Tropa niya daw si Young One, pero putang ina, yung patay na anak dinamay. Inggit sa trop. No, yung laban ni Lipcram tsaka Young One, no, dinamay ni, yun yung angle sa round 3 ni Lipcram against Young One, yung patay na anak, namatay yung anak kasi pinabayaan daw ni Young One. Inggit sa kagrupo. Puta, dyan ka na nasanay. Ang pangit mo kaibigan, mas maayos ka kaaway. Yung kaibigan niya, 3 beses nag-champion, may-ari ng Motus, pero si Gago, Dehens proud. Kinaiinggitan kanyang bestie, wow, pinanindigan yung pagiging clown. Yung kaaway niya, goat na karamihan. Kahit tanungin pa. Galing, no? Kasi parang binabanggit nga ni Bandito na yung angle is nandito pa rin sa issue niya kay Looney. Mga MC crowd at di ko na goat na karamihan. Goat ng karamihan kasi si Looney yung reference. Tungin pa mga MC crowd at di ko na kailangan pangalanan.
there's only one name to break it down. Ayun, there's only one name that you can found from MZite Fade line. Tapos, binali niya anticlimactically para dun sa break it down episodes ni Looney. Kalanan, there's only one name to break it down. Kasi hindi na siya gaanong kinakagat, no? But like, it's funny, it's funny. Only one name to break it down. At, di ba iwalay na kayo ng asawa mo? Pero di ko siya ginago. Kahit pwede ko siyang idamay pag ganito na yung tablado. Ngayong saksi yung mga tao na yung lip na preparado ay tinalo na ng dayong digaanong desperado. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Kaya X ka sa semis, kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakatha. Na yun ha, Eagle. Kasi yung last time na binanggit niya tong Ender, no, ang sabi niya sa EJ, parang edgy. Edgy ata yun, edgy. Miss kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakatha. Na yun ha, Eagle. Eagle! Panoorin niyo kung magkampiyon ng Hindi sinasadya. Parehas sila nag-extend dito, no? For me, round 1 Dikit, round 2 Ban, round 3 was Looney. Round 3 was Lip Cram. Ay, tangina kasi puro Looney. Ayun, round 3 Lip Cram. Based on patches, tsaka yung pagka-compact ng lines, no? Yun nga. Gets ko yung train of thought na ginagawa ni Ban. Galing, magandang version ni Ban to. Pero, yun no, sayang yung round 1 nila parehas. Kasi parang kung sino, nagpantay kasi sila eh. So, mas maganda if may lumamang para mas madaling judging. So, men, napakadikit na ito. And yeah, we all know, Lip Cram won. Pero hindi ko alam yung score. Lip Cram vs. Ban. Isa buhay. Semifinals. Mag-iis pang beses para sa alam pareho at para sa pareho. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. Boto Lorado 6-1 advancing sa Isabuhay Finals. Mag-iay tayo lahat para kay Lip Cram. Dikit yun, men. Napakadikit nun. 6-1 ang puta. Shit. Galing. Sino yung 1? Tingnan mo. Dikit na masulot ni Ban, no? EJ kunting pogi at sa... Yo, kung if nakaabot ka dito sa part ng video na to, please, sana napanood nyo muna yung original video, no? This is just a raw reaction, no? Kasi this is my first time watching this. Ayun. Thank you guys for watching. Make sure to subscribe, no? Ayan. So, papanoorin lang natin ulit yung judging just to check natin kung sino yung bumoto, no? mamaya na lang yung mga vape na iwan ko yung cellphone ko eh. Noon, GL, boto ko Lip Cram. First round, binigay ko kay Van ng Gahipla. Sa bilang ko, mas madaming suntok si Van. Although, mas maraming Round 1 si Lip. Gahibla. Round 1 Gahibla. So, basically, dikit nga talaga sila doon. Preference na lang yung kung sino may gusto, kung sino sa kanilang dalawa. Tsaka yung ender niya solid. Round 1, binigay ko kay Van. Round 2, madami din na mga angle si Van or mga linya na parang sumakto, na parang rebat kay Lip. Pero overall, binigay ko pa rin kay Lip. Preference na lang siguro sa mga laro na ginawa niya. Tsaka round 3, or kahit yung 2, kahit pwedeng tabla. Pero yung round 3, yun yung pinakaklaro para sa akin na kay Lip. Round 3 was Lip kasi medyo dragging na yung kaiba nung round 3, no? If medyo nararamdaman nyo. Tsaka meron siyang mga empty pauses na I think he was expecting for a crowd reaction pero wala talaga eh. So parang nagbumukha siyang choke, no? Nakangiti lang siya tapos nakaganon siya sa crowd. Although mas trip ko yung mga angulo ni Van overall, pero mas nakaka-generate si Lip ng mga creative na punchlines. So preference-wise yun, binigay ko kay Lip. So good luck kay Lip at congrats. Ayun, dikit yung laban. Nick G! Round 1, ginawa ko na lang siyang tabla. Veteran's move, nakita ko din yung veteran's move ni Lip. Pero palag-palag din yung materials ni Bandon. Nagsusukatan pa sila round 1. Then round 2, iboboto ko dapat si Lip Cram pero nabaliktad yung boto ko doon sa ender ni Ban.
Totoo kaso nga lang, yun nga, round 2 was parang, feel ko lang kay Ban dahil nga, pumatong yung rebat. Preference. nag-stick si Van doon sa konti lang yung angulo na inano niya, na binring up niya, pero yun, panindigan niya doon sa last ender niya. Then round 3, malinaw. Last ender. Para sa akin na si Lip Cram yung panalo sa round 3. Grabe yung sulat ni Lip, pati angulo, pati mga punches, sobrang creative ng mga joke, well-rounded talaga. Si Ban naman, okay yung mga icebreaker niya, effective din. Nakitaan ko lang ng mas hindi handa yung round 3 ni Ban kaysa sa round 3 ni Lip Cram. Then yung rebuttals niya walang rhyme. So overall para sa akin, Lip Cram. Rebatas niya walang rhyme. So, yun nga, hindi talaga pinupuntusan ng rebatas na walang rhyme. Kasi as much as possible, kahit as least as possible pala, kailangan at least one merong rhyme yan. Hindi ka pwedeng mag-rebat na one line lang. Pwede ka mag-rebat ng one line na, pang brush off lang, pero wala yung point. Kadalasan pang mind condition lang yung one line na yun. Pero, kung gusto mo nang sumusuntok na rebat, at least mag-rhyme. 2 bars, then magra-rhyme sila. Bumoto kay Lip Cram. Isa ako sa bumoto kay Lip Cram. Sa round 1, maganda yung ender ni Lip Cram na yung mag-champion na hindi sinasadyang mag-champion. Tapos round 2, bigay ko ng dikit pero Lip Cram pa rin sa round 3. Yun. Mas maganda yung preparasyon ni Lip. Kaya yun. Parehas magaling sa laban na to. Pero round 1 para sa akin dikit pero parang lamang pa rin si Lip Cram. Round 2 medyo nahirapan akong i-judge yun, pero parang bibigay ko yung kay Ban. Pero sa round 3 kasi medyo lumaylay na si Ban. Tapos yung mga lines kasi ni Lip, pang tournament talaga siya, may punchline na comedy, may mga hard hittings din, tsaka mas marami siyang angulo na nabigay, kaya binigay ko yun kay Lip. Kaya 2 round nakuha sa akin ni Lip Cram. Yung nakuha ni Ban medyo nag-alangan pa ako, kaya para sa akin binoto ko si Lip Cram. Binoto ko si Lip Cram. Para sa akin yung deciding factor ko kung bakit Lip Cram old mahap, pero parang lang talaga. Sino bumoto at kaya yung round 3 yun yung doon si Lip Cram. Bali ata siya doon. Ata? Kaya yun, boto ko si Lip Cram. Waski, bali ang binoto ko si Lip Cram. Bali ito yung lighter. Sino kaya? Yung ibinig si Putas, pero thoughts niya may prediction round 3. Talagang iba naman sa Keluni kay Round 3. Yun. Ako yung nag-iisang bumoto kay Ban. Para sa akin, round 3, yun yung pinakamalinaw. Nakuha yun ni Lip Cram para sa akin. Yung round 1, ang ganda nung ender ni Lip Cram. Pero para sa akin, yung ginawa na ender ni Ban, parang 2 angle yung tinamaan niya sa round ni Lip, which is yung nagtitinda ng prutas, tsaka yung linya ni Lip Cram about kay Apex na nai-rebat niya, wala kang takas sa Sun God Mika. Round 2, sobrang dikit lang din. Siguro binasi ko na lang kasi parang nagmukhang rebat ulit yung yung angle ni Lip Cram, yung proud si Looney sa narating ko na yun. Tapos naibalik siya ng sakto ni Ban na yung hindi ako nagtatanong kung proud ba si Looney sa narating ko na yun. So yun, 1 and 2 binoto ko si Ban, round 3 Lip Cram. Ang laban yun, dikit na dikit ang pota. Sobrang masaya ako sa laban namin ni Lip kasi parang hindi ako na body bag. Yun talaga yung ko eh. Sana di ako body bag. Tsaka parang tinanggap ako ng crowd ng Manila. Parang bago sa akin yun. Tsaka masarap din sa pakiramdam na ako na yung ginagago ni Lip Cram dun sa parang live ko na saksihan na tapos ako pa yung kinupal niya. Yeah. Hindi to pangkaraniwan na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mang inilupi ang kastahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa Sun God Mika. Masaya naman, maganda yung palitan namin ni Ban. Yun lang yung nakaka-proud naman na
nakakatuwang kalaban si Van na iba rin talaga yung batang yun. Kung paano siya sumabay. Hindi sumabay, talagang ako yung naghahabol ng momentum eh. Talagang sabi ko pag kailangan kong yung round 3. Why do I feel na this is not the strongest version of Lip Cram? Parang, I don't know kung umay na ako, pero may mas malakas siyang version, men. At doon na lang siguro yung nakita kong medyo lumaylay siya. Kaya solid talaga, solid yun. Ako magsisilbing banta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Tatry ko siguro yung gumawa ng music, pero Bisaya kasi na tayo sa Tagalog. Yeah, for me, paano ba sabihin to? Mahihirapan si Lip Cram kay Katana. Knowing na mas sikat kasi and mas open si Lip Cram sa lahat eh. Kumbaga, yung info niya, yung issues niya, almost everything is online. So, knowing Katana din, umaatake din to online. So, ang daming niyang source, napakadaming source ni ang daming pwedeng source na kuno ni Katana for Lip Cram. So, I guess, I don't know what plan ang gagawin ni, Lip Cram against that, kung paano niya kukontrahin. Pero I think hindi magpapamama si Katana doon sa ganyang Pero ang gusto ko makita yung Lip Cram ng pang GL, yung nilaban ni Lip Cram against GL, tsaka yung Lip Cram na pang MZite. Tangina. Lip Cram na yung era. Then, tangina. Pero ang angas din, like, 'di ba Katana? It's like bagong salang, walang talo and everything. Kakapasok lang ng isa buhay and then like magcha-champion. What the fuck was that? Diba? Anyway, thank you guys for watching. Make sure to leave a like. Mag-comment kayo kung ano mga mali ko or any suggestions, guys. Ayun. Maging open lang tayo sa lahat, no? Maging open lang tayo sa mga comment if ever na may mga mali or what. Let's be kind to each other. So, ayun. Yeah, yun lang. Actually, yun lang. And again, if you watch this part nang hindi pa napapanood yung original, please, ang kapal naman ang mukha mo. Kanina ko pa sinasabi, di ba? Kanina ko pa sinasabi naman ang original, tapos nandito ka pa rin.